Ang matitiyak lang namin sa inyo, mga kababayan, at ang maisisiguro lang namin sa inyo, kahit sino pa ang kasangkapanin nila, kahit ano pa ang gawin nila, kahit ito pong mga fallen angel na tinatawag, ang gamitin nitong mga kung sino man na mga politiko para pabagsakin at sirain ang iglesia, sabi nga namin sa isang post namin, kahit isama nyo pa si Fallen in Love, hindi kayo magtatagumpay, mga kababayan. Kahit isama nyo pa si I'm Falling for You at saka Falling Star, hindi kayo magtatagumpay, mga kung sino man po kayo. Yan ang tinitiyak po namin sa inyo. Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Jazz Vlog. Si Angel Manalo ay makakalaya na daw. Yan po ang kumakalat po ngayon sa social media mga kababayan na si Angel Manalo na nakakulong at nakulong dahil sa mabibigat na kaso ay palalayain daw mga kababayan. Ano kaya ang dahilan kung bakit palalayain? Sino kaya ang nasa likod ng gagawing pagpapalaya kung ito man ay mangyayari? At ano ang kanilang layunin? Bakit nila siya palalayain mga kababayan? Samantalang yung mga ayaw makulong ay gusto nilang ikulong. Opo, mga kababayan, baliktad na po ang nangyayari sa ating bansa. Yung mga nakakulong na hindi naman dapat lumaya dahil sa mabibigat na kaso at ginawang paglabag sa batas, ay siya po nilang gustong palayain, mga kababayan. Samantalang itong mga ayaw namang makulong at hindi naman dapat ikulong dahil hindi naman po ito lumabag sa batas, mga kababayan, ay siya po nilang ikinukulong, mga kababayan. Ang naging kasalanan lang daw po nila ay isinisiwalat ang katotohanan at naghahangad ng katarungan dahil dito sa flood control scandal na siyang naging dahilan kung bakit napakarami nating mga kababayan ngayon ang naghihirap. Isipin ninyong halos trilyon na pondo ng bayan ang ninakaw at nilimas ng mga taong ito, mga kababayan, pero hanggang ngayon ay hindi pa nakukulong. Samantalang itong gumawa ng mga paglabag na mabibigat na kaso, ang kanilang kinaharap na siyang dahilan bakit sila nakulong, sila itong gustong palayain, mga kababayan. Ano ba yan? Mga kababayan, hindi maganda itong nangyayaring ito sa ating bansa, mga kababayan. Hindi maganda ito, mga kababayan. At dito, mga kababayan, sa pagkakataong ito, aalamin natin ang punot dulo. Bakit ba nakulong yan si Angel Manalo? Ano ba ang dahilan kung bakit natiwalag si Angel Manalo? Siya ba ay natiwalag dahil wala naman siyang ginawang paglabag o kasalanan? Kasi ganun po kasi ang itong mga hindi nakakaalam kasi at hindi nakakaintindi ng aral na itinataguyod po sa loob ng Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na yung mga kumakaaway, lumalaban, umaaglahi, at pilit na sinisiraan ang Iglesia ni Cristo pero hindi nila masira, mga kababayan, ay sinasabi nila na si Angel Manalo daw at ang kanyang mga kasamahan ay itiniwalag ng wala daw dahilan, mga kababayan. Totoo kaya ito, mga kababayan?
Ang pamamahala po ba sa Iglesia ni Cristo ay nagtitiwalag ng walang dahilan? Alam nyo mga kababayan, ang pagtitiwalag po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay mayroong proseso. Opo. At napakahaba po ng proseso na yan, mga kababayan. Hindi basta-basta nagtitiwalag sa loob ng Iglesia ni Cristo na hindi dumadaan sa tamang proseso, mga kababayan. Napakahaba, mga kababayan, ng proseso na yan. Ngayon, mga kababayan, aalamin natin, bakit nga ba natiwalag si Angel Manalo at ang kanyang mga kasamahan? Ano ang dahilan? At mga kababayan, ito kasing mga isinisiwalat ngayon, alam nyo, itong mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo, itong mga hindi sumasang-ayon sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, itong mga umaaglahi ng uusig sa Iglesia ni Cristo, mga kababayan, inilalabas po nila yung mga videos noon, yung mga litrato noon na inilabas nitong kampo, itong mga kasamahan ni Angel Manalo, lalong-lalo na yung video sa YouTube, na siyang isang naging dahilan kung bakit sila ay dinisiplina at itiniwalag ng pamamahala, mga kababayan. Yan po ang kanilang ikinakalat ngayon, mga kababayan. Alamin natin, mga kababayan, sa bidyong ito. Meron po kaming ipapapanood na dito po kasi malinaw ang pagkakapaliwanag po rito ng tungkol doon sa nangyari noon. Kinuha natin ito sa isang kasamahan natin din na vlogger na ang pangalan ng kanyang page ay The Revealers Medan. Yan, at ilalagay ko dyan sa screen. Paki-follow na lang din po at paki-subscribe ang kanyang mga social media accounts, mga kababayan. Eto, mga kababayan panoorin natin ang sabay-sabay ang bidyong ito nang malaman natin ang buong katotohanan. Angel Manalo, makakalaya na daw sa kulungan. Alam niyo po mga kaibigan, mula nung nagrally ang Iglesia ni Cristo sa White Plains noong June 30, 2026, ang Iglesia ni Cristo ay nakitaan nila ng isang magiting at matatag na paninindigan sa katotohanan. Kung kaya't ang mga taong ayaw sa layunin ng Iglesia ni Cristo ay naghanap ng paraan at humanap din ng taong kakasangkapanin para iharap sa Iglesia ni Cristo upang sa ganon ay mahati ang atensyon nito sa pagtataguyod na makamtan ang hustisya para sa ninakaw na pondo na flood control. At ang pinlanungan nila ay si Angel Manalo. At ang katunayan niyan, mga kaibigan, isa po sa mga BBM supporters. Ivinlag po yan. Kaya mga kababayan, si Angel Manalo po, mga kababayan, ang nakita nila na maaari nilang gamitin para nang sa ganun ay magsalita laban sa iglesia. Ito po ang kanilang plano, mga kababayan. Bilang katunayan, mga kababayan, kung nakikita nyo po yung ipinakita ng ating kasamahan na vlogger, ay iblinag ito ng isang BBM vlogger na nakabase sa Canada. Sa Canada ito Ito yata yung tinatawag nilang bayot ito, mga kababayan. Silang tumatawag niya hindi tayo, mga kababayan. Ang tawag sa kanya ay bayot. Meron pong madalas magsalita ng ganito ang sinasabi niya. Sayang ang bayot, yung ganon, mga kababayan. Kilala niyo kung sino yon? Siya ang tinutukoy, mga kababayan. Eto, nagpapahiwatig na, mga kababayan, na siya po ay pakakawalan. Dahil iblinag na po, mga kababayan. Tuloy natin. Nakikita ninyo sa inyong screen na yan ay uploaded noong July 1.
Ibig sabihin ay pagkalipas ng ilang araw, June 30, July 1, nag-upload itong BBM supporter tungkol nga dyan kay Angel Manalo. Ano ibig sabihin yan? Nagpapahiwatig lang po yan na talagang ang kanilang plano po ay maghanap ng itatapat sa Iglesia ni Cristo. Ayun, maghahanap talaga sila, mga kababayan, ng itatapat sa Iglesia ni Cristo. Kasi nga po, mga kababayan, lahat ng kanilang mga ginagawa para po sana ay sirain o kaya dungisan ang Iglesia ni Cristo ay kabaliktaran ng nangyayari, mga kababayan, habang binabato nila, sinisiraan, inaaglahi, at kung ano-ano ang mga paratang na ibinabato sa iglesia, lalo namang nagniningning ang iglesia, mga kababayan. Hindi po sila nagtatagumpay, waipik po ang kanilang mga diskarte, ang kanilang mga pamamaraan ay hindi epektibo, mga kababayan. At ito ngayon, ang naisip nilang plano para nang sa ganon, sa palagay po nila ay magtatagumpay sila. Gagamitin nila si Angel Manalo, mga kababayan. Tuloy pa natin, ha? Ang akala naman nila ay gagana yan. Naging bigo na nga yan noon. Hindi talaga gagana yan, mga kababayan. Opo, totoo yung sinabi niya. Na naging bigo na yan noon. Kasi nga po, mga kababayan, noong mga nakakaraang mga panahon, sila po ay lumantad na, mga kababayan. Ilang taon na po ang nakakaraan. At sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos, lalo pang nagningning ang Iglesia ni Cristo at nakarating sa rurok ng tagumpay ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Diretso pa. Inyo po mga kaibigan, napaka-imposible na makawala sa kulungan. Ito pong si Angel Manalo na dinakip nga po at nakulong noong 2017, buwan ng Marso. Dahil sa ang kanyang kaso ay hindi po pangkaraniwan. Ang kanyang kaso ay talagang masalimuhot at mga kababayan, ang isa po sa kaso nitong si Angel Manalo na sinasabi dito na napakasalimuot, mga kababayan, ay nahulihan po siya ng napakaraming mga armas na iba't ibang kalibre, mga kababayan. Ang nilabag niya ay ang Republic Act 10591, mga kababayan. Illegal possession of firearms. Napakarami nun, mga kababayan. Kung hindi ako nagkakamali, mga kababayan, iuunat mo yung mga ilang lamesa. Napakahabang lamesa, long table kung tawagin. Ganong karami ang nakapatong na mga magkakaibang klase ng mga armas, mga kababayan, na nahuli sa kanya, mga kababayan. Yan ang kanyang kaso. Pagkatapos ay makakalaya na lang ng basta-basta, mga kababayan. Meron pong makapangyarihan. Oo. Meron pong makapangyarihang tao sa likod niyan kung bakit palalayain yan, mga kababayan. Mabigat ang kaso nitong si Angel Manalo. talagang napakabigat. Sinong makapangyarihang tao ang may kakayanan para kayo po ay makawala? Ayan, makapangyarihan talaga eh. Mayroong tao sa likod niyan na sobrang high, mga kababayan, sobrang high makapangyarihan para gumawa niyan, para siya ay palayain at mapawalang sala itong si Angel Manalo, mga kababayan. Hindi basta-basta tao ito, mga kababayan. Para kayo ay palabasin. At ano po ang kapalit na hinihingi sa inyo pong paglaya? Ayun. Alam nyo, mga kababayan, sa mga ganyang kasing mga senaryo, hindi ka naman palalayain ng basta-basta na lang. Mayroong usapan dyan.
Mayroong tinatawag na, ano ba ang termino nun? Mayroong kasunduan dyan. Kung ano man yung kasunduan, kaya ka palalayain, mga kababayan, lalabas at lalabas din ang katotohanan tungkol sa bagay na yan, mga kababayan. Tuloy pa natin. Pag-isipan nyo pong maigi kung ano ang inyong gagawing hakbang. Maaaring ang sitwasyong yan ang maging hakbang pa para kayo po ay makapagbalik sa iglesia. Tama, tama. Kung sakali mayroon pang natitira at naiiwang takot sa kanyang puso, itong si Angel Manalo, dapat mag-isip at dapat ay isiwalat niya kung sino man yung kumausap sa kanya, kung sino man yung mga taong nasa likod nito na siya ay palalayain, dapat isambulat niya ito. Tama siya eh. Baka ito pa ang maging paraan para nang siya ay mabigyan ng pagkakataon na makabalik, mga kababayan. Subukan nyo pong isiwala kung sinong tao ang nasa likod upang kayo ay mapalaya. Tama naman eh. Alam nyo, mga kababayan, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ito. Pagkatapos nito ay mag-iintay na lang tayo sa araw ng kawakasan ng mundong ito, ng sanlibutan ito. Yun ang araw ng paghuhukom. Kapag hindi natin naisiguro ang ating sarili, ang ating kaluluwa, alam nyo mga kababayan, hindi po ako manggagawa, hindi po ako ministro. Pero sa dinami-dami na po ng napapakinggan po namin pagtuturo, mga aral na mula sa Biblia, kapag hindi mo na isiguro ang iyong kaligtasan sa darating na napakatinding kapahamakan, manganganib ka at ang sino man na hindi siya nakapaloob doon sa mga mayroong seguridad o tawagin nating kung hindi ka nakapaloob doon sa mga tao na mapapalad na balang araw sila po ang kikilalanin at hindi lalagpasan ng mga ito, mga kababayan, sila po ang dadalhin doon sa tahanan na nakahanda, mga kababayan. Alam kong alam ni Angel Manalo ito, mga kababayan, at ang kanyang mga kasamahan. Alam nilang lahat yan na mayroon lang pinatutunayan, isa lang ang pinatutunayan sa banal na kasulatan na siyang nakakatiyak, nakakasiguro ng pangako na tungkol doon sa pagmamana ng buhay na walang hanggan, mga kababayan. Alam kong alam nila yan. Ngayon, ay dahil sila'y wala po sa iglesia, natiwalag nga po sila, yung karapatan po nila, mga kababayan, naalis na yon. Wala na pong bisa yon. Kasi nga po, naalis na po sila sa loob ng iglesia at hindi na po sila konektado sa iglesia o sa katawan, mga kababayan. Alam nyo, mga kababayan, mahabang usapin ito pag ipinaliwanag namin, pero pinaka mabuti, pinaka the best na gawin po ninyo sa mga medyo naguguluhan ang isipan tungkol dun sa sinasabi namin, pumunta po kayo sa mga kapilya namin sa loob ng Iglesia ni Cristo. Magtanong po kayo o kaya kung may kakilala po kayo na mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kapitbahay ninyo, kamag-anak ninyo, subukan nyo po na sumama sa kanila at sabihin ninyo, gusto kong makinig at magtatanong po ako, ano po ba yung sinasabi ni Just Vlog na kung sino-sino yung mga nakakatiyak na nakapaloob sa katawan, siya lamang ang makakasiguro at makakatiyak na magmamana nung sinasabi niyang buhay na walang hanggan. Yan, masasagot po yan, mga kababayan. At kung gusto niyo na magtanong ng marami pa,
tungkol sa mga aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo, pwede po kayong magtanong, mga kababayan, hanggat gusto ninyo. Pero balik tayo dito sa pinag-uusapan natin, mga kababayan. Si Angel Manalo po kasi, mga kababayan, tiwalag po yan matagal na po yan at nakulong nga po dahil sa mga paglabag sa batas, mga kababayan. Tuloy pa natin yung ating pinakikinggan. At ano ang hinihinging kapalit? Ayan. Kung gagawin nyo yan, baka yan ang unang hakbang para kayo po ay makapagbalik sa iglesia. Hanggat maaari sana ay ipagpapasa Diyos na lang namin ang lahat ng mga nagawa ninyo na kasalanan sa iglesia. Pero kung kayo po ay muling lalabas at lalaban sa pamamahala, muli nyo pong mararanasan ng pagkabigo gaya ng una. Tama. Hindi naman kailanman na nanaig ang kasamaan sa kabutihan, mga kababayan. Noon ay ginawa na po nila yan. Sinubukan po nila na pabagsakin. Sinubukan po nila na sirain ang Iglesia ni Cristo. Ginawa na po nila lahat ng kanilang mga maaari nilang gawin. Nandyan yung nakipagkutsabahan pa sila at mabutihan pa, nakipag-alyansa pa sa mga tao na nasa gobyerno noon na gustong sirain ang Iglesia ni Cristo, pero hindi po sila nagtagumpay, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, baka ganito na naman ang layunin, dahilan kung bakit palalayain di umano si Angel Manalo. Sapagkat ang mga kapatid sa iglesia ay mananatili sa katotohanan, sa aral, sa doktrina na tinanggap nito. Opo, hindi nyo maluloko ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalong-lalo na po itong mga grupo ni Angel Manalo. Wala na. Kumbaga sa pagkain, yung mga diskarte ninyo, hindi na uubra yan. Panis na po sa mga kaanib yan kasi ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay punong-puno. Punong-puno ng mga pagtuturo, punong-puno ng mga aral na tinatanggap, hindi lamang sa mga panahon ng mga pagsamba, kundi sa lahat ng mga aktibidad na isinasagawa sa loob ng Iglesia ni Cristo ay lubos na pinakikinabangan ang pangunguna ng makapangyarihang namamahala sa loob ng iglesia. Kaya, kung ano man ang layunin ninyo, kung bakit kayo palalayain, mag-isip kayong mabuti. Mag-isip po kayong mabuti. Meron pa po kayong pagkakataon, sapagkat hanggang ngayon naman po ay buhay pa tayo, may kasabihan nga po, habang may buhay may pag-asa. Pero ang higit na kasabihan, habang hindi pa naghuhukom, meron pang pag-asa. Buhat ng ito'y maging kaanib sa iglesia. Sa mga hindi po nakakakilala kay Ayan na. Angel Manalo, Ito, mga kababayan, ito yung sinasabi ko kanina na dapat nating maunawaan, lalo na po doon sa mga kababayan namin na hindi alam ang punot dulo, hindi alam ang mga nangyari sa mga nakaraan. Ipapaliwanag po sa atin yan. Ulitin ko ng konti yan. maging kaanib sa iglesia. Sa mga hindi po nakakakilala kay Angel Manalo, si Angel Manalo po, pagkatapos na siya ay maitiwalag sa iglesia, imbis na sundin niya ang doktrina na kanyang tinanggap na para makapagbalik sa iglesia, ay dapat pagsisihan ang mga nagawang kasalanan at kanyang solusyonan ang mga kasalanan iyon, abay, hindi ho Baliktad po ang nangyari. Pagkatapos pong matiwalag, abay lalo pong lumala. Yung sinasabi na lalo pong lumala, mga kababayan, lalo pong naghimagsik si Angel Manalo laban sa pamamahala at laban sa Iglesia ni Cristo. Sa isang taong nag-iisip ng matino, kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, anong gagawin mo? Hindi ba't dapat solusyonan ang kasalanan yon? At pagsisihan mo, ipakita mo ang sinseridad mo na ikay
handang magbago sa inyong mga nagawang pagkakamali? Akalain nyo ba naman, noong 2017, nagpanggap na sila yung mga hostage daw. Ayan, yun yung sinasabi ko kanina na mga video ngayon na ikinakalat ngayon sa social media nitong mga kumakaaway, lumalaban sa iglesia. Ito na yung sinasabi niya. Itong si Angel Manalo at ang kanyang grupo noon ay nagpanggap po sila po ay may banta ang kanilang buhay. Tuloy natin. Launan ay hindi pala mga hostage. Nagpanggap na sila ay nasa kapahamakan. Nagpanggap po sila na sila daw di umano ay mga hostage. Hinostage daw po sila, mga kababayan. Sa kanilang tinitirhan doon sa compound, mga kababayan. Nagpanggap sila na sila ay may banta ang kanilang buhay. Tuloy pa natin. Launan ay safe pala at pagkatapos ay mananawagan sa mga kapatid na mag-vigil daw doon. Ayun, mga kababayan, kinalaunan, mga kababayan, napag-alaban din ng mga kapulisan na sila po ay safe pala, ligtas pala sila doon sa kung saan man po sila nakatira o naglalagi, mga kababayan. At wala palang banta sa kanilang buhay, mga kababayan. Ibig sabihin, itong si Angel Manalo po, gumawa ng kasinungalingan, mga kababayan. Para sana mapaniwala niya yung mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Tuloy pa natin. Sa sentral, akalain nyo ba naman yun? Sino ba siya sa posisyon niya bilang tiwalag? Humingi pa na ang mga kapatid ay mag-vigil doon sa kanilang tinitirhan noon, mga kababayan. Tama naman, sino ba siya para magbigay ng ganitong utos, mga kababayan? Tiwalag po siya. May maniniwala pa kaya sa kanya? Para manawagan sa mga kapatiran sa iglesia. Kaya nga itiniwalag sapagkat mayroon pong mali na ginagawa. Yan ang sinasabi natin, mga kababayan. Hindi po nagtitiwalag ang pamamahala sa loob ng Iglesia ni Cristo pag walang mali. Ang isang kaanib po sa loob ng Iglesia ni Cristo ay inaalis dahil mayroong paglabag o maling nagawa. At yun nga, ang masaklap, imbes na kanyang solusyonan ang kanyang mga pagkakamali, ituwid at magbalik loob, abay lalo pong lumala. Yun ang sinasabi ko kanina, mga kababayan. Sa halip na kilalanin, pagsisihan, ang kanyang ginawang pagkakamali at pagkakasala, lalo pang nagrebelde, mga kababayan, at naghimagsik lalo sa iglesia at sa pamamahala. Dahilan sa pagkakamali niya kung kaya't siya po ay tuluyan ng nakulong. Dahil hindi lang siya nakalabag sa utos ng Diyos, sa doktrinang tinanggap niya sa iglesia, kundi maging sa batas ng ating bansa, siya po ay nakalabag. Ngayon, biglang makakalabas itong si Angel Manalo. At bakit? Ikaw ba ay gagamitin para ka nang sa ganon ay magsalitang muli laban sa iglesia? Bago nyo po gawin yan, pag-isipan nyo pong mainam. Maaaring yan ang huling pagkakataon po ninyo. Maaaring yan ang hakbang para makapagbalik loob kayo. Isiwalat ninyo sinong gumawa niyan. Isiwalat ninyo kung sino nasa likod na kayo po ay makalabas ng kulungan. At ano ang hinihinging kapalit ng inyo pong paglaya. Naalala ko tuloy, noong sila pa ay nakatira sa compound ng Iglesia ni Cristo, na pag-aari po ng Iglesia ni Cristo at hindi ng individual na tao. Naalala ko po ay noong July 21. No? July 21 yon. Kasi 3 beses po yung 3 beses po yung nag-attempt para manawagan ng vigil doon sa sentral. Sad to say, nung unang araw, wala namang dumating mga kapatid para makinig sa kanila dahil alam nga nilang tiwalag. And the second day, wala pa rin dumating. Kaya naging desperado na itong si Angel Manalo. Dito na po pumapasok ang video uploaded na kung saan sila ay nagpapanggap
na sila ay nasa panganib. Ang masaklap, sa ikatlong araw na yon, na nagkaroon na nga ng pagkuha ng atensyon sa mga tao, ang mas maraming dumating ay reporters at kapulisan. At natuklasan nga ng mga kapulisan na ito pa lang si Angel Manalo at ang mga kasama niya sa compound ng Iglesia ni Cristo nung pagkakataong yon, natuklasan nilang hindi pala totoo na sila ay nasa pahamak. Ibig sabihin, mga kababayan, nagsinungaling itong si Angel Manalo. Sinasabi niya po, ito ay na ikalat noon sa social media na sila ay nasa panganib, mga kababayan. Sinasabi niya na sila ay hinostage. Pero ang lahat ng yan ay pawang kasinungalingan lamang, mga kababayan. Diretso pa. Wala palang banta sa kanilang buhay. At paglaon ng mga araw, nung kanilang ang inspeksyonin ang loob nung tinitirahan niya, abay, ang totoo palang mayroong masamang hangarin na maaaring makapinsala sa tao ay sila pala na nasa... Ayun, mga kababayan. Yung sinasabing mayroon silang banta sa kanilang... may banta sa kanilang buhay, mga kababayan, kabaliktaran. Sila pala itong may masamang plano o masamang banta. Bakit po? loob ng compound na yon, na yan nga ang grupo ni Angel Manalo. Dumating pa nga po sa yugto na mayroon pong nabaril ang grupo ni Angel Manalo. Ayan, meron pa pong pagkakataon na may nabaril ng grupo. Si Angel Manalo, sino yung nabaril? Nakapulisa. Ayan, may nabaril silang kapulisan, mga kababayan. Meron silang nabaril na pulis, mga kababayan. Ha? Nakita niyo po ang sitwasyon yun? Yan nga po ang dahilan kung bakit itiniwalag sapagkat sila ay may mga pagkakamali ng ginagawa. Ayan, kaya yung sinasabi namin, mga kababayan, kanina pa, wala kayong mababalitaan na natiwalag sa iglesia na walang ginawang paglabag o walang ginawang kasalanan. Wala po yun, mga kababayan. Kapag ang isang dating kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nahiwalay, natiwalag, nalayo sa Iglesia, tiyak, may ginawa po yan na paglabag at mayroon po siyang nilabag na batas, lalong-lalo na sa batas ng Diyos. Bagay na hindi naman ito tolerate sa loob ng iglesia sapagkat ang iglesia ay hindi naman family organization. Tama Ito po. po ay isang relihiyon na may sinusunod na batas ng Diyos. Na kung saan hindi ang kagustuhan na sino mang miyembro ang masusunod, kundi kung ano ang batas at kagustuhan na ipinatutupad na doktrina sa iglesia. Alam nyo, mga kababayan, ang isa sa dahilan kung bakit itong si Angel Manalo ay nagrebelde sa Iglesia ni Cristo at lalong naghimagsik laban sa pamamahala. Ang gusto nila kasi, mga kababayan, sila po ang mamahala sa iglesia. Paano kasing mamamahala sa iglesia ang ganitong mga klasing mga tao na gumagawa ng napakaraming mga paglabag, mga kababayan, katulad ng sila po ay nahulihan ng napakaraming mga armas. Kaya, mga kababayan, ganito ba ang uri? Ganito ba ang klase ng tao na mamamahala sa iglesia? Ang gusto nila kasi, mga kababayan, sila ang mamahala sa iglesia. Saan mapupunta ang organisasyon pag ganyan? Mga kababayan, hindi po ba? Kaya po sila ay itiniwalag dahil meron po silang ginawang paglabag. At ang isa sa pinakamatinding paglabag na yan, mga kababayan, nasusulat po yan sa Biblia. Yung paglaban sa pamamahala. Yan ang masusunod. Kaya kung kayo po, Mr. Angel Manalo, ay muling lalabas upang siraan ang Iglesia ni Cristo gamit ang mga mapanlinlang at mga kasinungalingang pananalita, muli niyo pong mararanasan ang pagkabigo
sapagkat ang Iglesia ni Kristo muling titindig para kayo po ay magupo at tuluyan ng masiwalat sa pagkapahiya. Alam nyo, noong panahong kasi na yon, mga kababayan, wala pang ganito eh. Wala pang gaanong gumagamit ng social media, wala pang mga kapatid na basta't may mga lumabas lang na ganun, hinahayaan lang mga kapatid hanggat sa may mga pagkakataon na may mga napapaniwala sila sa kanilang kasinungalingan. Pero ngayon mga kababayan at mga mahal na taga-subaybay, hindi na po uubra. Marami na po ang mga kapatid na magsasanggalang na hindi tatahimik at patuloy na ipaglalaban, patuloy na maninindigan sa katotohanan, at patuloy na dadalhin sa kahihiyan itong mga tao na ang gusto lamang ay sirain, itong mga tao na ang gusto ay wasakin ang Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Hindi na po papayag ang mga kapatid dyan. At higit sa lahat, mga kababayan, hindi po papayag ang ating Panginoon Diyos na magtagumpay ang mga yan, mga kababayan. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, tinitiyak po namin sa inyo na kung paanong sila ay hindi po nagtagumpay noon, lalo po silang hindi magtatagumpay po ngayon, mga kababayan. Tinitiyak po namin yan sa inyo. Dahil hindi naman po talaga kayo kailanman nagkaroon ng layuning maganda sa iglesia, buhat ng kayo po ay Tama! Mula po nung sila ay matiwalag sa iglesia, hindi naman po sila talaga nagkaroon ng magandang layunin. Ang ginawa pa nga nila, mga kababayan, lalo silang bumuo, nagtatag ng sarili nilang relihiyon, mga kababayan, na wala naman sa Biblia. Pagkatapos ay kung ano-ano ang kanilang ginagawa sa kanilang mga miyembro para makalikom lang ng salapi, mga kababayan, hindi kayo magtatagumpay kahit ano pa ang gawin ninyo. matiwalag. Lahat po ng mga sinasabi ninyo ay pawang kasinungalingan. Kaya kung ako po sa inyo, Mr. Angel Manalo, hanggat maaari, magpakatalino po kayo. Imbis na sundin ninyo ang kahilingan na hinihiling ng nagpalaya o magpapalaya sa inyo, isiwalat ninyo. Baka yan pang maging hakbang para kayo po ay makabalik sa tunay na iglesia. Para po sa mga taong mananatili sa katotohanan, patuloy po namin kayong sasaluduhan. Ayun, mga kababayan So, mga kababayan, alam nyo, expected na namin to na mayroong mga lalabas na ganyan na patuloy nakakasangkapanin para nang sa ganun ay lalong magsiwalat ng mga kasinungalingan laban sa iglesia. Hindi po talaga titigil yan, mga kababayan. Kasi nasa Biblia po yan Nasa Biblia po yan. Ang matitiyak lang namin sa inyo, mga kababayan, at ang maisisiguro lang namin sa inyo, kahit sino pa ang kasangkapanin nila, kahit ano pa ang gawin nila, kahit ito pong mga fallen angel na tinatawag, ang gamitin nitong mga kung sino man na mga politiko para pabagsakin at sirain ang iglesia, sabi nga namin sa isang post namin, kahit isama nyo pa si fallen in love, hindi kayo magtatagumpay, mga kababayan. Kahit isama nyo pa si I'm falling for you at saka falling star, hindi kayo magtatagumpay, mga kung sino man po kayo. Yan ang tinitiyak po namin sa inyo. Bueno, mga kababayan, hanggang dito na lamang ang aming maibabahagi po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Muli po ang inyong lingkod, Just Vlog. Bumabati po sa inyong lahat ng isang magandang araw. Anumang oras po ninyo mapanood ang bidyong ito, lagi namin sinasabi, anuman ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi kayong mag-iingat.